Magandang araw ulit po sa inyong lahat. Ang kwento naman natin ngayon ay nangyari sa Florida, USA. Pangwas ng mabuti ang lalaking ito. Sa tingin mo ba, makakagawa kaya siya ng isang pagpatay sa mga taong hindi niya kilala? Bakit niya kaya yun nagawa? Bakit sa murang edad niya ay nakagawa siya ng napakalaking kasalanan na magbabago ng kanyang buhay? Halika at ating alamin at sagutin ang mga tanong na ito. Siya si Cameron Herring, isang anak mayaman na nakatira sa Florida, USA. Siya ipinanganak noong 9 ng Setyembre 1999 sa Texas, USA. Sa kanyang angking kagupuhan at kakitan at malaanghel na mukha, siya ay sumikat sa TikTok at sa Facebook at nagkaroon ng napakaraming mga tagahanga. Ang kanyang ina na si Cheryl ay nagtatrabaho sa isang insurance at ang kanyang ama naman na si Chris ay isang editor at filmmaker. Parehong kumikita ng malaking halaga kaya't namumuhay sila ng marangya at natutustusan ang isa pa niyang anak na nagngangalang Tristan. Ayon sa mga ulat, si Cameron ay may net worth na $1 milyong o katumbas na 54 million pesos sa ating currency. Sa mundo ng social media, may lalarawan si Cameron na masiyahin, palabiro at mabuting anak at kapatid. Siya ay namumuhay sa napakarangyang buhay dahil nga sa trabaho ng kanyang mga magulang. Siya ay nag-aaral sa Tampa Catholic High School. At noon ngang 18 kaarawan ni Cameron ay niregaluhan lang naman siya ng isang Ford Mustang na sasakyan. Hindi lingid sa ating kaalaman kung gaano ito kamahal. Dumako naman tayo kay Jessica Robinot. Mamaya ko na ipapaliwanag kung ano ang kaugnayan nila kay Cameron. Si Jessica ay may asawang nagngangalang David Robinot at bago lang silang mag-asawa. Sila ay nagkaroon kaagad ng anak na ang pangalan ay si Baby Lilia. Ang mag-asawa ay nagkakilala sa Kansas State University nung sila ay nag-aaral at dahil nga nagkapalagayan ng loob, sila ay nagpakasal at bumuo ng pamilya at biniyayaan ng napaka-cute na si Baby Lilia Robinot. Noong ika-23 ng Mayo taong 2018 sa napakagandang Bayshore Boulevard sa South Tampa, Florida, may isang pangyayari na hindi makakalimutan ng lahat. Sa malaparaisong lugar na ito ay marami ang dumadayo. Bukod sa Bayshore, meron ding mga kalsada kung saan naglalakad lang ang mga tao. Noong araw na yon, pagkagaling ni John at Cameron sa gym, nagkaayayaan sila sa may Bayshore. Dala ni John ang kanyang gold Nissan Altima na sasakyan, samantalang si Cameron at ang kanyang kuyang si Tristan ay nasa black Ford Mustang. Sinasabi sa balita nang napadako sila sa mga traffic lights ay sumenyas itong si John kay Cameron na magkarera. At nagsimula na nga ang karera. Silang dalawa ay ayaw magpatalo sa kanilang karera kung kaya't mabilis ang kanilang pagtakbo. At wala silang ibang iniisip na isa sa kanila ay mananalo. Dapat na manalo. Pabilis ng pabilis. Sa sobrang bilis ng Mustang, hindi niya napansin ang isang babae na patawid sa pedestrian lane at tinutulak ang stroller ng kanyang anak. At dahil nga sobrang mabilis ang Mustang, nabundol niya ito. But were they actually racing? The 77-page motion refutes that, claiming the speed of the Mustang which struck the victims was traveling between 30 and 35 miles per hour, well under the speed limit at the time,
There were also no signs of skid marks or any witness claiming the two cars were racing side by side. Nabundol ni Cameron sina Jessica at ang babing si Lilia. Matindi ang naging tama sa mga biktima. Naisugod pa sa ospital si Jessica at ang baby, ngunit namatay din silang dalawa. Papauwi din noon si David Robinot. Habang binabagtas niya ang Bayshore, ay nakita niya ang aksidenteng naganap. Kanyang ipinagdasal na sana walang may nasaktan sa aksidenteng nangyari. Dumiretso siya sa bahay ng kanyang uncle at napansin na wala doon ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Kaya naisip niyang bumalik sa Bayshore sa pag-asang naroon lang ang kanyang anak at asawa na nakikiosyoso sa aksidente. Ngunit sa unahan ng mga sasakyan ay napansin niya ang stroller na kamukhang-kamukha ng stroller ng kanyang anak. Kung kaya't dali-dali siyang nagtanong sa mga otoridad at nalaman niya ang totoo. Tagli siyang pumunta sa ospital at doon niya na nakita ang kanyang mag-ina na wala ng buhay. Let's talk about the case of Cameron Herron and why this story is so controversial. One day, Cameron was racing a friend in a new Mustang that he got for his 18th birthday. So Cameron was in one car with his brother in the passenger seat, racing another friend. He was going 102 miles an hour down a street with a 45-mile-per-hour speed limit when he swerved his car and hit pedestrians Jessica Robinault and her 1-year-old baby as they were crossing the street in a stroller. The mother, Jessica, passed away right at the scene, and the baby was rushed to the hospital and passed away the next day, leaving the husband and father devastated. I can't get the thought out of my head of the entitled monster who killed them. Cameron did stay at the scene but chose not to talk to police. On top of this, he did have a history of reckless driving. Records within his car showed that he was going up to 162 miles an hour right before the crash. Dinakip sina John at Cameron. Taong 2020, kasagsagan ng COVID-19, sila nilitis sa hukuman. Sa kabila ng napakaraming petisyon, nahatulan pa rin si Cameron. Noon ng ika-8 ng Abril, taong 2021, nahatulan ng 24 na taon ng pagkakakulong si Cameron. Ay dinala sa Florida Department of Corrections Central Florida Reception Center. Sa pagkakakulong niyang ito, mas lalo pa siyang sumikat sa TikTok. At sa kanyang account sa Facebook ay maraming nagpo-post na sana ay palayain na siya, kundi man babaan ng kanyang hatol. Hindi makapaniwala si Cameron sa naging hatol sa kanya, pero wala siyang magagawa dahil ang kanyang kaso ay manslaughter through vehicular accident. Maraming mga tagahanga niya ang naging desperado na maghingi ng petisyon para sa kanyang kalayaan. Pero kahit anumang pag-apil nila sa kaso, ay tuluyan pa rin siyang nakalaboso. Samantalang, si John Barreneau ay nilagyan ng ankle bracelet, pinasurrender ang kanyang passport, pinagbawalan ng magmaneho sa loob ng Florida at nakulong ng 6 na taon. Ang buong social media at ang mga tagahanga ni Cameron ay nagkagulo sa social media at marami ang humihingi ng petisyon at paulit-ulit na nagpost na sana ay mapawalang bisa si Cameron o babaan man lang ang kanyang sentensya. Ikinukwento ng nanay ni Cameron na kahit madaling araw ay maraming fans na nagkakagulong tumawag sa kanila at ito nga ay halos obsesyon na. Sa patuloy nilang pag-apil para sa kanyang kaso, wala pa rin silang nagawa at tuluyan ngang nakulong si Cameron. Tunay ngang ang karangyaan ay walang magagawa upang makatakas sa mga parusa. Sa isang iglap, 3 buhay ang kinuha ni Cameron. Una, ang kanyang sariling buhay na kanya lamang sinayang. Hindi niya pinahalagahan ang kanyang marangyang buhay na pangarap ng lahat. Pangalawa at pangatlo, ang buhay ni Jessica at Lilia Robinault na kahit kailanman ay hindi na maibabalik pa. Sobra-sobra ang pagdadalamhati ng asawa at pamilya ni Jessica at baby Lilia. Kung hindi lang sana naging pabaya at abusado si Cameron at si John, hindi sana nawala ang napakagandang potensyal na meron sina Jessica at baby Lilia at ang kanilang pamilya. Talaga nga namang naging malaking
aral ito para sa mga taong katulad nila. Maraming salamat po sa panonood ng aking video at pakisubscribe naman po kung nagustuhan ninyo ang ating kwento ngayong araw. Maraming salamat po.